words and everything in it. So, ang Panginoon po, ang may kapangyarihan sa lahat ng ating nakikita. At dahil po dyan, meron po akong illustration. May kwento po ako. Meron pong isang nanay na medyo napanghihinaan po dahil sa kanyang sa pananampalataya niya, dahil sa pang-araw-araw na mga sitwasyon, medyo nabibigatan siya. Tinanong siya ng kanyang anak at ang sabi nung anak, "Ma, naniniwala ka pa ba sa Panginoon?" Siguro sobrang bigat kasi nung kanyang dinadala. Sabi niya, "Hindi ko alam anak, hindi ko sigurado." Tapos sabi nung anak niya, "Ma, alam niyo po ba yung istorya tungkol sa gravity? Sa gravity. Tinuturo to sa eskwelahan di ba? Pero ito po yung napili kong illustration. Yan. Kaya po nalalaglag yung bola dahil bukod dun sa kanyang bigat, dahil sa gravity. Pero ang sabi po nung anak dun sa nanay, alam mo po ba, Nay, napaka-eksakto nung gravity na nangyayari sa daigdig, kaya tayo nakakalakad ng tama. Kasi pagka lumakas yung hila ng gravity, maaari tayong matumba. Lagi tayong natutumba kasi hinihila tayo. Or kung mahina naman yung gravity, pwede tayong lumipad, katulad ng nangyayari sa buwan. Nakita niyo naman siguro yung mga astronaut, di ba? Parang lumilipad sila sa buwan. So, ang sabi po nung anak, meron kasing isang makapangyarihang Diyos na kumokontrol sa lahat ng bagay. At iyon maaaring parang tinanggap na lang natin ng normal. Pero, mabuti ang Diyos. Amen po. Mabuti ang Diyos dahil sa ganung paraan, napaka-eksakto nung gravity na ibinibigay ng Panginoon sa atin to the point na tayo ay may balanse. Ayan. So, worthy po ba na papurihan, pasalamatan, sambahin ng ating Panginoon? Amen. Amen. So, tayo po ay umawit. Lord, salamat po sa araw na ito. Tinatanggap po namin, Panginoon, ang iyong mabuting plano, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon. Lord, kami ay nagagalak, Panginoon, Lord, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon. Awitan ka namin at sambahin, Panginoon, Lord, ng aming mga puso sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Konting bilis. Yes. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Minsan pa ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kalungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Siya ang kanlungan, siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa atin ay nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin.
Thank you, Lord. Salamat po. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko din siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin ay nagmamahal. Salamat po, Lord! Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Lord, sa pagmamahal niyo, Panginoon. Imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Naniniwala ba kayo? Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Minsan pa walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat.
kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ba ng Lord? Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Lord, talagang tinanggap na namin, Panginoon. Tatanggapin namin, Lord, ang lahat ng iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, Lord. At punuin niyo po kami, Panginoon, ang aming mga puso ng mga pasasalamat sa iyo, O God, Lord. Ipaalala niyo po sa amin habang kami ay umaawit sa iyo kung gaano ka katapat at kabuti sa amin, Panginoon. Hallelujah. Una kang nagmahal, una kang nagbigay, una kang gumawa, ikaw Panginoon, kahanga-hanga ang pag-ibig mo na inihayag sa krus. Una kang nagmahal, una kang nagbigay, una kang gumawa, ikaw Panginoon, kahanga-hanga ang pag-ibig mo na inihayag sa krus. Kaya ang aking tugon sa'yo, Panginoon, ay pagsamba, pasasalamat, ang laman ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami malaya na. Kami malaya na. Salamat, Lord. Una kang nagmahal, una kang nagbigay, una kang gumawa, ikaw Panginoon, kahanga-hanga ang pag-ibig mo na inihayag sa krus. Una kang
nagmahal. Thank you, Lord. Ang nagbigay, una kang gumawa. Ikaw, Panginoon, kahanga-hanga ang pag-ibig mo na inihayag sa krus. Kaya ang aming tugon sa'yo, Panginoon, ay pagsamba. Kaya ang aming tugon sa'yo, Panginoon, ay pagsamba. Kaya ang aming tugon sa'yo, Panginoon, ay pagsamba. Pasasalamat ang laman ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami pasasalamat ang laman ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami pasasalamat ang ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami malaya na, kami malaya na, kami malaya na. Umawit ang lahat ng malaya. Kami malaya na. Salamat, Lord. Kami malaya na. Awitan ka. Kami malaya na. Thank you, Lord. Kami malaya na. Nang dahil po sa inyo, Diyos, kami malaya na. Kaya ang aming tugon sa iyo, Panginoon, ay pagsamba. Kaya ang aming tugon sa iyo, Panginoon, ay pagsamba. Pasasalamat ang laman ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa.
pasasalamat ang laman ng aming puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa. At kami malaya na. Thank you, Lord! Kami malaya na nang dahil po sa inyo, Lord. Kami malaya na. Kami malaya na. Kami malaya na. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay sa'yo lamang, Lord, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang, ang pagsambay, iaalay, ang Panginoon, ikaw lamang, ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. Hallelujah, Lord! Hallelujah, Lord! Itataas ka po namin, Panginoon, dahil walang makahigit sa inyo. Wala pong makapapantay sa inyo, Panginoon. Lord, ilang beses nyo na po pinatunayan, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, ang iyong katapatan, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, kayo pasasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ito. Lord, salamat po, O God, Lord, sa biyayang ito, Panginoon, sa pag-ibig na walang kaparis, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng pagsamba at papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y manalangin para sa ating bansang Pilipinas. Panginoon, ino-honor ka namin, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, hibuin niyo po ang mga sa mga gobyerno, Panginoon, lalong-lalo na po ang presidente natin si Bongbong Marcos, Panginoon, na maging mapayapa at masagana ang bansang Pilipinas, Panginoon. At lagi niyo po siyang hibuin ang
Panginoon, dahil ikaw ang aming makapangyarihan, Diyos. Sa iyo ang aming panalangin at pagpuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po sa inyong lahat. Meron po ba tayong i-welcome? Wala na naman. Meron ba? Ayun. Si Ate, welcome back. Ano nga? Ate, letter S. Asawa ni Kuya Edgar. Ayun, si Ate Lu. Ayun si Ate Lu. Ayun. Welcome back po. Yan. Sino pa ba? Meron pa ba tayong i-welcome na hindi natin na-welcome back? Second timer, si Ate Annalyn. Na welcome back. Ayun. So, testimony po. Sino pong magpapasalamat? Itataas ang Panginoon. Ayan, si Ate Mercy. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po nagpapasalamat nung birthday ni Norma. Pasensya na siya kasi hindi ako nakarating. Napagod ako kasi naglaba ako. Pero talagang marunong ang Diyos. Hindi ko alam na pupunta yung anak ko kasama nung manugang ko. Kasi pamangkin ni Ramon yung manugang ko. Tulog na ako noon nung may tumatawag sa akin bata na sabi, wala naman kasi sa akin na tawag na bata na Aling Mercy kundi Mama Si. Pero ang tawag niya sa akin, Aling Mercy, sabi niya, andun yung anak mo, si Ray, sabi niya gano'n. Parang nagising agad ako, sabi ko, ano si Ray? Sabi ko, hindi ko alam na pupunta doon. Talagang balikos ako ng bangong, ang itsura ko, hindi ako nahiya na marami pang tao, takbo ako. Ang layo din nun, di ba? Tumakbo ako. Sabi nga nung mga kaibigan ko, Aling Mercy, bakit ka tumatakbo? Sabi ko, wala. Lakad talaga ako doon. Hinahanap ko kung saan. May narinig akong yung nagsasalita, yung apo ni Toyang. Sabi ko, ay, siguro doon. Pumasok ako, nakita ko yung anak nga ni Norma. Sabi ko, Normaline, asan sila Ray? Sabi niya, alika Mama Si, sasamahan kita. Nung makita ko talaga yung anak ko, na-bless ako talaga. Kasi, first time niya mula nung nagkasakit, ngayon lang siya nagpunta. Buti nga sumama. At nagpapasalamat ako kay Pastor sa mga nag-pray ng anak ko. Talagang maligaya ako. Salamat at nakita niyo siya. Sana nga tuloy-tuloy na ang paggaling ng anak ko. Mataba siya. Kaya nung sa amin siya natulog, magdamag kaming hindi natulog talaga. Kwento siya ng kwento, lahat. Sabi niya, Mang, sabi niya, nagpapasalamat ako dun sa mga nag-pray sa akin, kay Pastor, sa Pastor niyo, sabi niya. Parang gumaang ang loob ko. Sabi ko, lagi ka naman nilang pinag-pray, sabi niya. Sabi ko, sabi niya, salamat na Mamang at hindi mo ako kinakalimutan na itawag sa Diyos. Sabi ko, hindi talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nag-pray sa anak ko, lahat kayo, salamat. At isa pa, yung linggo, di ba, kasama ko yung apo ko. Tuwan-tuwa naman ako, paglabas pa lang namin ng pintuan, sabi niya sa akin, Mama Si, gumaang talaga ang loob ko, ang pakiramdam ko, kasi ano siya, yung stress siya sa trabaho. Sabi niya, yun lang pala ang kailangan ko. Talagang, anuhan daw siya talaga. Gumaang ang pakiramdam niya, sabi niya. Sabi ko, kaya nga sabi ko, kung maaari, tuwing linggo, pag kaya mong magbiyahe, kasi nakamotor lang yun, punta ka dito, sabi ko, samahan mo ko. Sabi ko, mag-ano ka kay Lord para bigyan ka ng lakas palagi sa trabaho, sa ano. Kanina po, tumawag, sabi niya, Mama Si, ang lakas ng ulan dito. Sabi niya, baka hindi ako makarating. Sabi ko, okay lang na. Basta mag-pray ka rin dyan, sabi ko. Sabi ko, sana nga kako sa isang linggo, maganda ang panahon. Punta ka dito, sabi ko. Kaya bayaan mo, Mama Si, pupunta ako dyan. Maraming salamat po. Pwede siguro, Ate Mercy, yung online po. Pwede siyang manood sa online. Sige po, para magpapasalamat sa Lord. Ayan, si David daw. Tsaka, sige, sino ba mo una? Sige, sabay na lang.
Sobrang pasasalamat sa Lord. Tulad nga po kayo ng patotoo ko. Yung blessing po na binigay ng Lord, talagang napakabuti po ng Panginoon. Kapag po nagtatapat tayo, yung biyaya niya umaapaw po talaga. Pasasalamat po ako dun sa pagkapasa ko po dun sa exam, sa LET exam. Dineclare nga po ni Pastor last na pasado ka na. Talagang pinangawakan ko, pasado ka na nung sinabi ni Pastor yon. Then talagang napakabuti ng Panginoon dun sa journey na yon. Bago po ako mag-take ng exam, ayan, thank you, Lord. Bago po ako mag-take ng exam, nag-pray po muna ako sa Lord. Lord, natatakot po ako. Natatakot po talaga ako. Kinausap po nga si David. David, piling ko hindi ko kaya. Parang ang hirap. Sabi ko gano'n. Talagang rare lang talaga. Yung makakapasok doon, talagang dadaan talaga ako doon sa hirap talaga. Then, ang message ng Lord, huwag kang matakot. Sasamahan kita kung anong mangyayari sa'yo. Then, pray sa Lord hanggang sa dumating na yung time ng exam. Mag-e-exam na, nawala pa po ako dun sa lugar ng pag-e-examan ko. Kasi Saturday, nagpunta na po ako dun sa school. Then Sunday, nag-iba yung way ng pagpupuntahan ko. Then, 20 minutes na akong, possible na hindi na po ako makapasok talaga sa room. Pero talagang, sabi ng Lord, mag-e-exam ka ng araw na yun. At mabait naman po yung prof, nakapasok po ako dun sa school. Then habang nagtitake, meron po yung first batch and second batch, which is the Gen Ed and the Prof Ed. Ang Gen Ed, tapos ko siya ng 2 hours. Then ang Prof Ed, nagulat ako 2 hours lang. 3 hours yung David, di ba? Lord, parang ang bilis ko naman. Sabi kong ganon. Kasi bago po talaga yung prayer. Salamat po sa prayer ng bawat kapatiran talaga. Talagang napaka-powerful po ng prayer. Pero po yung 1 hour na yon, ang sinabi po sa akin ng Lord, hawak ko lang po yung papel ko. Yung 1 oras na po yung Lord, you are in control. Kaya mong ayusin, Lord, hindi ako sigurado eh. Kumaga parang hindi po lahat ng nalalaman ko. Kulang po talaga. Ang Lord po talaga ang nagpapasa sa akin sa exam. Hindi po ang sarili ko, kundi ang Panginoon po. Talagang ang papuri at pagsamba sa Panginoon po lamang. Hindi po ako magaling, hindi po ganun kagaling, pero ang Lord ang magtuturo, ang Diyos ang magbibigay ng karunungan sa bawat isa. Kung ano man po yung hinihiling natin sa Panginoon, either mahirap po yan, pero buhay po ang ating Diyos, buhay po ang ating Panginoon. Hallelujah. All glory to God po. Nakapasa din po ako. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang ipagpapasalamat
Sobrang saya po. Sobrang saya. At hindi ko po talaga po ma-explain kasi una po sa lahat, nung Thursday po, isang practice lang po kami ng worship team po kasi tumugtog din po ako kahapon doon. At although okay naman po, pero meron po akong naramdaman na, ano po kasi isang practice nga lang po. Kaya parang ano po, talagang kinakabahan po ako noon. Hindi dahil po sa maging performance namin po. Kasi baka po hindi po namin maibigay yung best po namin. Ayun po. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi nung worship po, talagang naramdaman naman po namin ang pasensya ng Diyos, naranasan namin ang Panginoon, at talagang hindi niya, yung pang ibinigay niya lahat, nung pwedeng ibigay na pasensya sa amin. At talagang naranasan namin ang Diyos kahapon. At ayun po, talagang nakita po namin ng mga youth core, yung kasiyahan po ng mga kabataan po na umate po from San Antonio. Pati po yung kasiyahan din po namin mga youth core po mismo. At nakita po namin doon yung unity po na pwede po talagang mabuild po. Kasi yung sa youth core po nabibuild na po. Ang goal po namin, pati po doon sa mismo mga youth po talaga, is mabuild them po. At ayun po, tinatagal ko to, Te Angelo. At ayun po, okay na. Ayun po. All glory to God po. Yan. So, excited na ba kayo na ma-encourage? Papatotoo si Ate Claire. Okay. Yan. Last na testimony. Tapos, Magandang hapon mo sa inyong lahat. Thanks. Papasalamat po ako sa Panginoon na talagang yung pananangin ko sa Kanya na ang anak ko ay umuwi na sa amin. Kasi ang tagal na nalulungkot kasi yung panganay ko, hindi ko makasama sa buhay namin. Kasi kinuha siya nung asawa niya, dinala sa Marikina, ilang taon din siyang nakatira doon. At ang mga anak niya ay sobrang nalulungkot. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon. Binalik na ni Lord ang aking panganay. Kaya, Amen. Thank you, Lord. yan. God bless po sa ating lahat. So, gusto na tayong i-encourage ng Lord sa kanyang word, sa kanyang message. Tawagin na po natin si Pastor. God bless. Thank you, Kianap. God bless you. Sometimes, God has to destroy our plan if He knows our plan will destroy us. Niniwala po ba kayo doon? So, tayo po ay, pag-uusapan natin ay yung kahalagahan ng bukas ang mga mata natin upang marating natin yung mga gusto nating puntahan. Kayo ba ay mahilig maglakbay? Sa paglalakbay, napakahalaga na nakikita mo yung pinupuntahan mo. Dahil pwedeng tatlong bagay ang mangyayari sa iyo pag hindi mo tinitingnan o nakabukas o malinaw ang mata mo sa paglalakad. Pwede kang madapa, mauntog, or pwede kang mabangga. Kaya nga sabi ng mga kano, watch where you going. Pakisabi mo nga sa katabi mo, watch where you're going. At ang pangalawa, na kapag hindi natin tinitingnan o bukas ang mga mata o malinaw ang mata natin, pwede tayong maligaw. At ang pinakamasakit ay pwedeng hindi natin marating yung ating gustong puntahan. Di ba? Ang buhay ay parang lakbayin. Kung ikaw ay nasa karamdaman, gusto mong marating ang kagalingan. Kung ikaw ay nasa kalungkutan, gusto mong marating ang kagalakan. Kung ikaw ay nasa kabigatan, gusto mong marating ang kagaanan. At mahalagang-mahalaga na bukas o malinaw ang ating paningin. Sapagkat kung hindi, madalas tayong masasaktan sa pagkabangga, pagkadapa, pagkauntog. Maaring maligaw tayo, hindi natin marating
Ang pinakamasakit, hindi natin marating yung gusto nating marating na gusto ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang pamagat ng ating mensahe ay mabuksan ka. Hallelujah. Ayan. Nabuksan na. Amazing. Naniniwala po ba tayo na may inihandang napakagandang destinasyon ang Diyos sa bawat isa sa atin? Na tayo'y dadalhin niya sa napakagandang kalagayan. He knows the plan He has for us to give us hope and a future. And not just a future. This is a wonderful future. Kaya basahin po natin, tayo po tayong lahat sa Efeso chapter 1 verses 18. Ready, go. Ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, sa hapong ito, we ask only one thing. Please open our eyes, the eyes of our spiritual understanding, the eyes of our faith, O God, para makita namin na ang napakalaking pag-asa na meron ang bawat mananampalataya. Ang hindi masukat na kayamanan na nakahanda para sa mga tumatawag at sumasampalataya sa inyo. Sa ganon, maglalakbay kami na may katiyakan na mararating namin ang napakagandang destinasyon na matagal mo nang inihanda sa bawat isa sa amin. Through the help of the Holy Spirit and by your amazing grace, Lord, makatanggap kami ng mga kapahayagang kailangan namin. Salamat po. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say amen, amen. Powerful revelation leads to powerful confession. And powerful confession leads to amazing and wonderful destination. Without powerful revelation, it is impossible to reach our amazing destination. Sa pakikipaglaban sa buhay, napakahalaga na bukas ang ating mga mata. Dahil pag nakasarado ang ating mga mata, madali po tayong matatakot sa buhay, madali po tayong mawawalan ng pag-asa, at posible pa hindi natin marating ang katuparan ng pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Naniniwala ba kayo na may mataas na pagkatawag ang Diyos sa bawat isa? Sabi mo sa katabi mo, may mataas na pagkatawag ang Diyos sa iyo. Mahalaga lang, mga kapatid, ang epekto ng bukas at malinaw na mata. Kaya sa gabing ito, makita natin kung paano mangyayari ang kahalagahan ng pinag-uusapan natin. Dito po, ang panalangin po ni Paul, ang sabi niya, ang panalangin niya ay maliwanagan ang ating mga mata para makita natin yung dakilang pag-asa. Sapagkat malibang mabuksan yung ating mga mata, talagang mawawalan tayo ng pag-asa sa mundong ito. Alam niyo ba sa mundong ito, patindi ng patindi ang mga problema? Patindi ng patindi ang mga sitwasyon. Ito, sunod-sunod na naman ang pagtaas ng bilihin. Napapansin nyo? Sunod-sunod na naman yung pagtaas ng kuryente. Nabanggit na natin yan nung last Sunday. Kagabi lang ay nawalan ng kuryente. Nawalan ba kayo ng kuryente? Ngayon, ang nakaka-alarm pa, bumababa ang tubig.
sa ating dam. Kaya magkakaroon daw tayo ng tinatawag na shortage sa tubig. Kaya kung ikaw ay naliligo ng 3 beses sa isang araw, baka mangyari 3 beses ka na lang maligo sa isang linggo, isang buwan. At ang kuryente natin ay patuloy na itataas. Sa lahat ng ito, kung bukas ang ating mga mata, hindi tayo matatakot. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Makakapagpatuloy tayo na may katiyakan sapagkat hindi tayo iiwan ng Diyos. Dito po ay namatay. Ayan. Hindi, nabigla. Sa 2 Kings chapter 6, 16, 17, ang sabi ng katulong ni Eliseo, kahabag-habag tayo, Panginoon. Paano ang gagawin? Paano ang gagawin ating gagawin? Mali yung nagkamali yung dyan. Yung computer. Computer, nagkakamali, oh. Paano ang ating gagawin? Oh. Sumagot si Eliseo. Ano sagot ni Eliseo? Huwag kang matakot. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Ang sarado ang mata, if the spiritual eyes or the eyes of faith are closed, laking puno ng takot yan. Pero ang mga taong mananampalataya ay bukas ang mata. Laging matapang. Tingnan nyo, magkaiba sila ng confession dahil magkaiba sila ng kalagayan ng mata. Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot. Sa isa, kahabag-habag. Kawawa naman tayo. Boss, kawawa tayo. Sa tingin ng mga taong sarado ang mga mata sa lakbayin ng buhay, kawawa sila. Sapagkat ang nakikita niya ay karamihan ng problema, kalakihan ng problema. Pero ang sabi ni Eliseo, huwag ka matakot dahil mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Oo, malaki ang problema mo. Pero mas malaki ang Diyos nating buhay. Nanalangin si Eliseo. Kita nyo, tulad ni Paul at katulad ni Eliseo, kailangan nating manalangin. Patuloy na buksan yung ating mga mata. Pwede ba, request lang, pandilatan mo nga mabuti ang mata ng iyong katabi? Gaano kalaki ang mata niya? Maaring malaki ang mata ng katabi mo, pero maaring bulag siya sa katotohanan na mahal siya ng Diyos. Maaring nanlalaki ang mata ng katabi mo, pero maaring wala siyang nakikita sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Pwedeng maliit ang mata ng katabi mo. Halos walang makita sa kalitan ng mata. Pero ang laki-laki ng nakikita niya sa kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Kaya nanalangin siya, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makita niya. Nanalangin siya. Kami, yung mga leaders, maging mga cell leaders and ministry leaders, araw-araw, this is the one thing we always pray to God. Lord, continue to open wide the eyes of everyone attending the JG San Antonio. Every mother and elderly person and the father and the brothers and sisters attending the church every Sunday and even in the prayer meeting to open their eyes that they may see how awesome is your power and love for your children. Para hindi tayo mawala ng pag-asa. Magkaiba yung confession nila. Yung isa kahabag-habag. Great revelation leads to great confession. And great confession leads to amazing and wonderful. Gusto niyo marating ang magandang kalagayan sa buhay? Kung ikaw ay makaramdaman, gusto mo bang marating ang kalusugan at kagalingan? Ang kabigatan, gusto mo bang makarating sa kagaanan?
Ang kahirapan, gusto mo bang marating ang kasaganaan? Ang kapahamakan, gusto mo bang marating ang kaligtasan? Ikaw at ang iyong pamilya? Sa makatuwid, lagi nating ipag-pray, Lord, open my eyes. Lord, open the eyes of my children. Open the eyes of my husband. Kaya nga may kante, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Sa gitna ng kadiliman, makita mo kumikilos ang Diyos na buhay. Sa gitna ng kawalang pag-asa, nakikita mo makapangyarihan ang kamay ng Diyos na siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Buksan mo ang mata ng aking katulong. At binuksan ng Panginoon ang mata ng katulong. At nakita niya. That's the best thing. Nakita nga niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. These are spiritual warriors. These are spiritual armies of God. Maaring may mga army sa paligid natin, hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin yung sarili natin kaawa-awa sa dami ng problema. Pero may isinugo ang Diyos na anghel de la guardia na bantayan ka 24/7 at inutusan niya ang anghel na yan. Babantayan mo yung mahal kong anak na yan, ha? Huwag mong hahayaang mapahamak yan. Naniniwala ba kayo may anghel de la guardia kayo? Na araw-araw, kahit natutulog ka na, nakabantayan sa'yo. Kahit na ikaw ay abalang-abala, meron siyang assignment sa'yo. Kaya may libro din Angels on Assignment. Ang assignment niya, bantayan ka. Nakita niya, puno ng spiritual armies si Eliseo. So, dito, maaring naiba yung kanyang confession. Ang sabi po dito sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, what is the wonderful destination that this passage is talking about? For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Ang destination ng confession na yan ay good success. Gusto ba natin magkaroon ng good success? Then the number one condition in this passage is don't let the word of God depart from your mouth. Do you want to change your situation? Use the word that will come out of your mouth not to describe your situation. Use your word to change your situation. Okay? If you speak, you create. Hello, our viewers from different parts of the world. God bless you. So, mga kapatid, anong ibig ko sabihin? Yung words na lalabas sa'yo, life and death yan. Pwedeng bumuhay yan. Yung word na yan, ha? Simple lang yung mga word na yan. Pero pwedeng bumuhay yan at pumatay. Kaya babantayan mo yung lalabas dyan. Halimbawa, pangit ang sitwasyon mo. Halimbawa, wala ka talagang kapera-pera. Don't use the word to describe, ay, wala talaga akong pera. Sa kayo makautang. Alam ko na kay ate, the Mercy. Alam ko na kay ate Norma. Walang, ang hirap naman ng buhay. Lagi na lang ganito, ganyan. Nanghihina na nga ako, wala pa akong pera, umulan pa. Ayan na nga yung sitwasyon Dadagdagan mo pa na, kapag pangit ang sitwasyon, gandahan mo ang bibig mo. Dahil mas powerful ang lalabas sa'yo kaysa nakikita mong sitwasyon. Nakita ng Diyos ang kadiliman sa kapaligiran. Nakita ng Diyos ang walang kaanyuan ng pasimula ng sanlibutan. Nakita ng Diyos na walang kalaman-laman. It is formless and dark, full of darkness and empty.
Pero anong lumabas sa bibig ng Diyos? Let there be light! Ano nangyari? Nagkaroon ng kaliwanagan at natalo ang kadiliman. Mga kapatid, kung walang masyadong laman ng rep mo, kung walang masyadong laman ng bigas mo, huwag mo sasabihin, wala na naman. Eto na naman kami. Wala na namang laman ng kahit isang bultin ng bigas ang aming tapayan. Panay tangpang-taka lang ang laman. Dalawa-dalawa pa. Rep namin, panay ilaw lang. Punuin mo yan! Huwag mong i-describe, sabi mo, ang daming laman. Hallelujah, Lord! Panay chicken, isda, prutas. Hallelujah! Magugulat ka na lang, may kakatok. Anak, kung si Bumbayan, sabihin mo, wala ako. Hindi. Di ba nakwento ka na sa inyo na malengke mag-ina? Walang pera, walang pamalengke. Sabi ng anak na, laki naman ng bayong mo. Siguro marami kang pera. Anak, ang Diyos ang magbibigay. Pagdating nila sa palengke, nakita niya yung kumare niya. Fresh from abroad. Alam ko, nakwento ko na yan sa inyo. Di ba? Anong ginawa ng kamaring ito? Fresh from abroad. Saan siya dinala? Jollibee. At pagkatapos nilang kumain, kinamayan siya, inabutan siya. Pag uwi niya, yung bayong nadala niya, napuno ng laman. Hallelujah. Ako, na-experience ko, rap namin, walang laman. Nag-declare ako, let there be food. Jesus' name. Ayun nga, bago natapos yung linggong, napuno yung rep namin. Yung ilaw na maliwanag, hindi ko na makita. Dumilim sa dami ng laman. Hallelujah. Wala na nga. Ang lalabas pa sa bibig mo, wala. Palitan mo. When God released that word, let there be light, the Holy Spirit is hovering over the water. Genesis chapter 1. It is clearly written in that passage. Sabi ko sa inyo the Spirit, the Holy Spirit will use the Word to create something. The Word that you will confess will be used by the Holy Spirit. If the word that will come out of your mouth is the word of healing, the Holy Spirit will get hold of that word and create healing in your body. When there is emptiness and the word that you release is a beautiful word, the Holy Spirit will use it to create something. Hallelujah. God bless all the viewers around the world. We love you. From Thailand. Tapos yung... hindi, iba yun eh. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng word na lalabas. Don't let the word of God depart from your mouth. Ayan o, utos yan eh. Shall not depart. Hindi lang maganda ang lalabas pag maganda ang nangyayari sa'yo. Lalo mong gandahan ang lalabas sa bibig mo kapag dumadaan ka sa tagtuyot, sa taghirap, sa tagkabigatan, sa tagdilim. Tumutulo ang ulan sa bubong. Sabi mo, wow, free rainfall. Tapos may mga swimming pool ka sa loob ng bahay. Free swimming pool. Nung lupa pa nga yung sa church natin sa Aplayang Munti, lupa lang nandun. Sabi ko, ang ganda ng tiles natin. Oh, wow, ang ganda. Tapos yung paligid, ang ganda ng paligid natin. Tingnan nyo. Nagkakatinginan pa nga lang tayo dati. Si Pastor. Tinupad ng Diyos. Gusto mo gumanda ang bahay mo? Tingnan mo na yung hindi nakikita ng ordinary eyes. Uy, ganda.
ng kisame ng bahay namin, no? Ang ganda, oh. Tiles. Hindi, tiles sahig yun eh. Hindi, imagination eh. Yung wala, patawagin mo na para bang nandoon na, Romans chapter 4 verse 17. Dahil nagsasalita ka na out of what you believe. Not out of what you feel. Not out of what you see. They are ordinary things. You see something that our neighbors could not see. Meron kang nakikita na hindi nila nakikita. Kaya sabi nga nila, sabi dyan, no, do not let the word of God depart. Huwag mo aalisin yan. Dahil, sabi sa 20 ng Kawikaan, aanihin mo. Gusto mo bang umani na maganda sa buhay? Babantayan mo, mag-ingat ka sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Gusto mo bang umani ng kagalingan? Kasaganaan? Lagi mong i-confess ang pangako ng Diyos. Hindi, totoo naman, pastor, wala akong pera eh. Totoo naman, pastor, talagang gipit kami. Totoo nga yan, alam ko na yan. Pangatlong lapit mo na sa akin eh. Alam mo na naman yan. Pero hindi nagbabago, di ba? Baguhin mo sa pamamagitan ng pagbabago ng confession mo. Wala akong pera, mamaya meron ako. May gagawin ng Diyos. May gagawin ng Diyos. Oy, sabi ng doktor, 3 araw na lang ang buhay ko. Yehey! May gagawin ng Diyos. At matutuwa ang Panginoon sa pananampalataya. At kapag nakakita siya ng pananampalataya, maghihimala siya sa buhay natin. Hallelujah! Aanihin natin ang mga bunga ng ating mga sinasabi. Oo, nangihina ka. Pero huwag mong ipagsigawang nangihina ka. Sabi mo, malakas ako kay Kristo Jesus. Ang lakas-lakas ko. Kaya mga kapatid, buhay, ang salita ng Diyos, sabi sa Hebrews 4, napakabisa niya. Naniniwala po ba tayong buhay at mabisa ang salita ng Diyos? Napakatalas niyan. Alam niyo ba ang Word of God? God created everything, all things out of nothing. He just said the word. Let there be. Let there be. Napakabisa. May ininom akong gamot, napakabisa sa gout ko. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero napakabisa. After a hour or couple of hours, wala na yung gout ko. Di lalo na to Word of God. Pero naniniwala ba kayo kahit gaano kabisa ang salita ng Diyos, pwede pa rin yung walang epekto? Naniniwala po ba kayo dyan? Kahit na ang salita ng Diyos pinaka-powerful, mabisa, grabe, pero posible, wala pa rin idulot itong pagbabago sa kalagayang pinansyal, kalagayang pisikal, kalagayang spiritual. Naniniwala po ba kayo? Pwede yon? Bakit? Kapag walang hinalong pananampalataya. Ang sabi dito, sa Hebrews 4, sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila, imagine, napakatalas ng Word of God. Kaya nitong palakasin ang pinakamahina. Kaya nitong itaas ang pinakaaba. Kaya nitong pasikatin ng pinakahindi kilala. Kaya nitong patalinuhin ang pinakamangmang. Kaya nitong gawin ang pinaka-imposible. Ganyang kabisa, katalas, kabuhayang salita. Pero pwede itong walang kapakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Nulit ko, sa milyong inilabas ng Diyos, 2 lang ang nakinabang sa pangako ng Diyos. 2. The rest ng mga tao, hindi na pakinabang ang promised land. Gusto ng Diyos mula pagkaalipin ay malipat sila sa pangakong lupa. Pero 2 lang. Paano na yung mga powerful word of God? Hindi dahil may problema sa salita ng Diyos. Kundi may problema kung paano tinanggap ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga
na tayo ay nalagyan natin yung pananampalataya ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi dito, mga kapatid, sumagot ang anghel. Si Anghel Gabriel, dinalaw si Zacarias, na matanda na pati ang asawa niya. At sila ay hindi magkaanak. Matanda na sila. Pero sa kabila ng kanilang katandaan, hindi sila sumuko sa kanilang pag-asa. Hindi sila nawala ng tinatawag na pagpapatuloy sa paglilingkod. Naglingkod pa rin si Zacarias. Nanggap niya na maaari ang kanyang kapalaran. Pero hindi niya alam, hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Sinugo si Gabriel at sinabi, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit dahil hindi ka naniwala sa sinabi ko, magiging, ano daw? Pipi! Hindi nakakapagsalita. Hindi ka makakapagsalita hanggat hindi natutupad ang sinabi ko sa iyo. Sapagkat tiyak, sabihin nga na po natin, tiyak. Naniniwala ba kayo, tiyak na pagpapalain tayo ng Diyos? Tiyak itataas ka ng Diyos? Sabi dito, tiyak na mangyayari sa pagdating ng tamang itinakda ng Diyos. Pero dahil hindi naniwala si Zacarias na bibigyan siya ng anak, pati yung kanyang asawa, ginawa siyang pipi. Bakit siya ginawang pipi? Sapagkat pag hindi siya ginawang pipi, mauudlot ang plano ng Diyos. Sa mga taong hindi naniniwala, ay, pansinin nyo, panay reklamo, panay maktol, panay daeng, panay wala ako noon. Paano na, pastor? Ano nang gagawin? Kawawa naman ako. Kawawa naman ang pamilya ko. Paano mangyayari? Paano? At dahil diyan, para hindi maudlot yung pangako ng Diyos. Kasi ang tanong niyo dito, paano mangyayari? Matanda na ako. Pati asawa ko matanda na. Paano pa kami magkakaanak? Paano pa maglilihing asawa ko? Kakain pa ba siya ng manggang hilaw? Magsasawsaw pa ba siya? Paano mabubuntis? Paano manganganak? Mahirapan na mag-labor yun. Baka mamatay sa labor yun. Ang hirap kayong manganak. Panay, ganong negatibong salita. Dahil diyan, para hindi maudlot, hindi ka muna makakapagsalita. Payag ba kayo, hilingin natin sa Diyos para lang matuloy ang plano niya sa atin? Gawin mo niya muna tayong pipi? Tanong mo yung katabi mo, payag ka, pipi ka? Siyempre, wala, di ba? Kapag labas pa rin ang labas, ang negatibo sa bibig natin, kung pwede, gagawin ng Diyos, mapuno ng ano yan. Tawag doon yung sugat sa bibig. Singaw. Paggising mo sa umaga, puno ng singaw. Di ka makasalita. Kasi gusto mo nang matupad ng Diyos, ang plano niya sa iyo, kaya nilagyan ka muna ng singaw. Oh, kakapakinig mo lang kay pastor bakit? Ang tabas ng dila mo, negative pa rin. Meron di ba yung nasagasaan sa Korea? Labas ang bituka at nakita niya yung bituka niya nakalabas. Kaya sabi niya sa pastor niya, so pastor, mamatay na ako. Wala na, mamatay na ako. Anong ginawa ng pastor? Sinampal. Dito kaya gawin natin yung sampalan. Pag may narinig tayo na palaging wala ng pag-asa, wala nang mangyayari, pwede kaya payagan natin, sampalin mo ko. Payagan mo ko, sasampalin kita. Ang tawag doon, sampal ng pag-ibig. Mas malakas, mas maganda. Yung pagsampal sa iyo, tatalsik yung dila. Hallelujah. Pero ginawa yon para matupad ang plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, para magkaroon po tayo ng kakaibang pagsasalita, kailangan mabuksan mo na yung mga mata natin. Kailangan makita muna natin na mas marami ang panig sa atin.
Kailangan makita mo na ang Diyos na makapangyarihan na inakatira sa atin. The Spirit that is in us is greater than the spirit that is in this world. The problems that surround us, the problems are nothing compared to the bigness of our God. Kapag nakita mo na mas malaki ang Diyos, ano malaki? Piso o araw? Araw. Pero alam niyo ba ang piso pag tinapat mo sa mata? Hindi mo na makikita ang araw, makikita mo na panay piso. At natatakpan na yung araw. Kinakailangan makita mo mas malaki ang araw kaysa sa piso. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema mo. Hindi porke wala kang pera, hindi ka na mabibili, hindi ka na magkakaroon ng mga bagay na inaasahan mo. Hindi mo na mapapagawa ang bahay. Kikilos ka lang ba pag may pera ka na? Mapapagawa mo lang ba ang bahay, may pera ka na? Magsasalita ka lang ba ng maganda kapag marami ka ng pera? Kahit wala ka pang pera, magsalita ka na magsalita ng magagandang bagay para matupad na yung plano ng Diyos. Uy, ang ganda na ng bahay. Uy, magaling na yung kapatid ko. Uy, kaya nga si Ate Jelani, last Sunday, inaantay niya pa yung resulta, nagpahayag na ako ng prophecy, Ate Jelani, pasado ka na! Hallelujah! Tapos, nung makalawang nga ng gabi, tuwan-tuwa ko, o makatlo ng gabi, sabi ni Ate Jelani, Pastor, pasado na po ko! Hallelujah! Parang hindi na ako nagulat. Ate Jelani, nag-usap na kami ng Panginoon. Pasado ka na eh. Kaya lang, Ate Jelani, kung ikaw ay bumagsak, kukuha ka pa rin ba? Hallelujah, tapang. Eh, bumagsak ka uli, kukuha ka pa rin ba? Kuha pa rin siya. Hallelujah. Eh, kung bumagsak ka uli, susuko ka na ba? Pray. Kasi naalala ko yung pinsan ko, 8 beses at 7 beses bumagsak, ikaw 8 nakapasa. Dahil sabi niya, wala sa vocabulary niya ang sumuko. Kung sa vocabulary niyo may salita pang sumuko, tumigil, burahin niyo. Hindi mo pa nakikitang nagbabago ang kalagayan ng iyong pamilya, ng iyong anak at ng iyong asawa? Huwag lalabas sa bibig mo ay wala nang mangyayari. Mamamatay na itong anak ko na matigas ang ulo. Huwag! Sabihin mo sa anak mo, ang bait-bait ng anak ko. Ang laki na ng pinagbago. Hindi na alam, kino-confess mo na yung gagawin ng Diyos sa kanya. Huwag mo sasabihin, nakakainis talaga itong asawa ko. Itong asawa ko, masarap na lang yata, sakalin ko habang natutulog. Itong anak kong ito, talian ko para hindi na lumabas ng bahay. Huwag mo sasabihin sa anak mo, sa asawa mo, hindi ka na magbabago hanggang ganyan ka nang tumirik ang mata mo. What? Dahil may sinabi ang Lord kay Peter. Ang sabi ng Lord kay Peter, now I say to you, now I say to you, you are Peter, which means rock. And upon this rock I'll build my church, and all the powers of hell will not conquer it. The same chapter, what chapter is that? Chapter 16. Before the end of the chapter, makikita nyo, tinawag na Satan si Peter. Satan, get thee behind me, Satan. Sabi ni Peter, ni Lord kay Peter, the same chapter. Kasi sabi ni Peter, nasabi ni Lord, Lord, hindi pwedeng patayin ka. Pira, sinuko namin ng lahat, papatayin ka? Eh, paano kami? Sabi ng Lord sa kanya, kasi ipapako sa krus si Peter eh. Si Lord eh. Kaya nakita ni Peter, masasayang ang lahat ng ginawa niya. Kasi sabi niya, hindi pwede kang mamatay. Hindi ka mamamatay. E di pag hindi namatay si Lord, paano tayo maliligtas? Paano mapapatawad yung kasalanan natin? Paano matutupad yung plano ng Diyos? Kaya sabi, nirebuke niya si Peter. Sabi niya, Satan, get thee behind me. The same chapter. Kung saan sinabi, I say to you. Bakit? Kasi ang nakikita ng Lord kay Peter, yung future, yung gagawin ng Diyos sa kanya. Hindi niya nakikita o hindi niya pinapahalagan kung ano ka ngayon.
O maaaring mahina ka ngayon. O maaaring bigat na bigat ka ngayon. Pero ang nakikita sa iyo ng Diyos, pinagpala. Ang nakikita sa atin ng Diyos ay pinagpala, pinalakas, pinalaya, niligtas. Ang tingin ng Diyos kay Peter, malakas na, masigla na. Kaya wag nating sasabihin sa mga anak natin, walang mangyayari sa iyo, hanggang diyan ka na lang, ang tigas ng ulo mo. Wag nating sasabihin sa mga anak, hindi ka makakatapos, hanggang diyan ka na lang, hindi ka na magbabago. Hindi, sabihin mo ang kakaiba. Sabihin mo, ang bait-bait mo, anak. Tuwan-tuwa ako sa iyo. Darling, gagamitin ka mightily ng Panginoon, darling. My love, ibang-iba na ang tingin ko sa iyo. Punong-puno ka na ng Espiritu ng Diyos. Ang galing-galing na ng Diyos sa buhay mo, darling. Baka susuka. Wag. Really meant to say it. Because you are saying the powerful word that will change his life. The word that you release is a powerful word. It can create. It is life and death. Kaya mga kapatid, sinabi niya, Peter, mangyayari sa'yo, Simon, magiging Peter ka. Kaya, mga kapatid, kahit wala ng pag-asa, wag kang pumokos doon. Dahil, kahit wala ng pag-asa, pwede kang umasa. Dumadating na ba kayo sa punto na wala na kayong pag-asa? Matuwa kayo. Sinadya ng Lord, marating natin yung lowest point para lalo nating mapatunayan, walang imposible sa Diyos. Kahit na wala ng pag-asa maging ama si Abraham, nanalig pa rin. Kahit wala ka ng pag-asa, manalig ka pa rin. Lagyan mo ng pananalig ang salita ng Diyos at mararanasan mo kung gaano katalas ang pangako ng Diyos. Nanalig pa rin siya na magiging ama. Gaya nga ng sinabi ng Diyos, magiging kasing dami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taon ng gulang siya. Alam niyang matanda na siya at alam niya. Aware na aware tayo. Matanda at alam din niya, si Sarah baog pa. Against all hope, umasa siya. At ang sabi niya dito ay, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya at ang mga tao na nanalig. Ang mga taong nilagyan ng pananalig ang matalas na salita ng Diyos, nag-iiba na ang confession. Nag-iiba na ang tabas ng dila. Kapag ang mga pagsasalita natin hindi pa nababago, ibig sabihin hindi pa nabubuksan ang mata mo. Ibig sabihin hindi ka pa masyadong lumalagay sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, hindi masama may oras ka sa cellphone. Hindi masama may oras ka sa TV. Hindi masama may oras ka sa barkada, sa kaibigan. Pero wag na wag kang mawawalan ng oras sa salita ng Diyos. Wag na wag kang mawawalan ng oras sa presensya ng Diyos. Sapagkat doon mabubuksan yung mata natin na ang imposible, magiging posible. At ang mga taong nabuksan ng mga mata, nakikita nyo, pinapurihan niya ang Diyos. Ang mga taong nabuksan ng mga mata, kahit sa gitna ng kadiliman, nakakapagpuri sa Diyos. Kahit sa gitna ng kabigatan, nakawalan ng pag-asa, nakakasamba, nakakapagpuri sa Diyos. Dahil lubos siyang umasa, natuto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Tayong lahat ay tumayo. And as we sing this song, let's ask God to open our eyes. We want to see the Lord mighty working in all areas of our lives. Lord, stretch out your hand right now and touch each one of us. Stretch out your mighty hand, Lord. Help us, Lord. Open our eyes that we may see your awesome power. Lord, gusto namin makita na mas marami ang panig sa amin.
pag-ibig mo na inihayag sa krus. Kaya ang aking tugon sa iyo, Panginoon, ay pagsamba. Magpasalamat tayo. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon, Dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa, at kami ay malaya na. Salamat ang laman ng aking puso. Salamat sa iyo, Panginoon, dakilain ka, papurihan ka sa iyong ginawa, at kami pasasalamat ang laman ng aking puso. salamat sa iyo, Panginoon, dakilain. Dakilain natin siya sa gitna ng ating mga problema. Oh, Lord, ginawa, at kami anasana. Yes, Lord, kami malaya na sa mga oras na ito, Panginoon. Alam mo ang pinagdadaanan ng iyong mga anak. Alam mo ang pangangailangan ng bawat isa sa iyong mga anak na dumako sa lugar na ito upang ikaw ay katagpuin. Ngayon, O Diyos, katagpuin mo ang bawat isa. Tugunin mo ang pananalangin, ang hikbi ng puso ng pangangailangan ng bawat isa. Na bago pa kami lumapit, alam mo na. Maaring ito'y patungkol sa personal na pangangailangan o sa kagalingan ng karamdaman o sa kaligtasan ng pamilya, ng asawa at mga anak, no kalagayang pangangailangan pinansyal. Ikaw lang ang nakakaalam ng pangangailangan ng iyong mga anak na maaring dumadaan sa gitna ng kadiliman, napapaligiliran ng maraming kaaway, O Diyos, na nagdadala ng kaguluhan, kalituhan, ng kawalan ng pag-asa. Ngunit, Panginoon, ipinapahayag namin kasama ka namin na nagpapalaya sa amin, O Diyos. Hipuin mo, Panginoon, ang anak mong ito. Padamahan mo ng tunay na kalayaan. Pagalingin mo sa karamdaman. Receive the healing by faith. Receive the healing right now in Jesus' name. And Lord, release your abundant blessing. Kasi naman dito, Panginoon, nakakaranas ng kagipit ang pinansyal o material. Lord, release the abundant blessing that will bless that brothers and sisters, oh God. Lord, bless that sister and brother. Umapaw ang iyong biyaya ngayon. Sinabi mo, hindi mo kami pagkukulangin. Hindi mo kami pababayaan. Maghimalak ka, O Diyos, sa anak mong ito. Lord, we are releasing the powerful word of confession of abundance. Lord, word of healing. We confess healing. We confess strength. We confess miracle right now. Touch that sister and brother. In the name of the Lord Jesus, receive the healing. Receive the freedom. Receive the blessing by faith in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah, O God. Thank you so much, Lord. By faith, we are receiving the miracle now. We are changing our situation by the word of your promises, O God. Hindi mo kami iiwan at pababayaan. That you will supply all our needs according to your glorious riches in heaven.
Hindi kami matatakot dahil mas makapangyarihan ang kasama namin. Mas marami ang panig sa amin, O Diyos. Hindi kami matatakot dahil kasama ka namin. Nagpasimula ka ng mabuting gawain sa aming buhay. At doon katapatan mong binabantayan ito hanggang magkaroon ng kaganapan. Hindi kami matatakot dumaan man kami sa madilim na bahagi ng aming buhay dahil kasama ka namin, O Diyos. Magtatagumpay kami, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ayun po. God bless po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Ngayon po, dako po tayo sa pagbibigay. Basahin po natin ang Aklat ng Marcos, Kabanata 12, talatang 41 hanggang 44. Umupo si Jesus malapit sa pinaglalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naguhulog ng pera. Maraming mayayaman ang naghulog ng malalaking halaga. May lumapit doon na isang mahirap na byuda at naghulog ng 2 pirasong barya. Tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, mas malaki ang ibinigay ng byudang iyon kaysa sa lahat ng nagbigay. Sapagkat silang lahat ay nagbigay lang ng sumobrang pera nila. Pero ang byuda ay nagbigay sa kabila ng kanyang kahirapan. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang ikinabubuhay." Ayan po. Background lang po, panahon po ito ng Old Testament. At hindi pa po namamatay at muling nabubuhay si Jesus sa panahong ito. At kaugalian po ng mga Israelita ang pagtatites. Ayan po, 10%. Ayan. Pinakita po yun sa Malakias 3:10 at sa iba't iba pang mga scripture po sa Bible. Bakit po? Kasi yun po ay utos po ng Panginoon. Tama po? Utos po ng Panginoon ang tithes na ginagawa po ng mga Israelita po noon. Yan, 10%. Dahil kapag hindi po ginawa, may kalakip po na kaparusahan na pwedeng umabot sa henerasyon na susunod sa atin at sa susunod pa. Ayun po ang nangyari. So, madaming Israelita ang nagbibigay, maaari dahil sa takot. Kaya sila nagbibigay. Pero dito natin makikita ang kamanghamanghang pag-ibig ng Diyos sa talatang ito. Dahil pinakita po dito, hindi 10% po ang ibinigay po ng byuda. Maaaring napakaliit po yun sa paningin natin, pero para po sa byudang iyon, 100% po iyon. Kasi kung mababasa po natin, ibinigay niya ang lahat. So, para po sa byuda, sa perspective po niya, 100% po iyon. At ibinigay niya po iyon hindi po dahil sa takot. Hindi po dahil sa takot. Kasi mag-remain lang po yun sa 10%. Kung ang magiging rason niya ay dahil lang sa takot. Naniniwala po ako, ibinigay niya po iyon dahil po sa pag-ibig niya sa Diyos Ama. At tinuturuan po tayo ng Panginoon ng pagkakaiba po ng luma at ng bagong tipan. Sa lumang tipan, binibigay natin dito yung 10% dahil sa takot, dahil kailangan natin sumunod. Hindi po iyon mali. Hindi po mali ang 10%. Dahil hindi naman po nawala ang batas pong iyon. Pero dahil po kay Jesus, pinakita po ng Diyos, pinakita po ni Jesus ang isang panibagong perspektibo na pwede pong gawin ng isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay. At iyon po ay dahil po sa pag-ibig. Kaya tayo nagbibigay. Hindi lamang dahil sa 10%. Dahil makukulong ang isipan po ng tao na laging 10% lang ang ibibigay niya dahil ito ay kailangan gawin, dahil ito ay nakaugalian, ito ay tradisyon. Hindi po. Pinakita ng Panginoon isang panibagong perspektibo sa pamamagitan po ng pag-ibig na ginagawa po ng biyuda pong iyon. At nakita po natin na higit pa po sa lahat-lahat ang pwede pong maibigay. At ganoon din po ang tinuturo po ng Diyos sa atin. At I hope po, maging motivation po natin ito, maging kalakasan po natin ito, na mayroon pong bagong rason na binigay ang Panginoon. Actually po, napakatagal na rason na po ito, pero kailangan po natin itong makita na tayo ay magbibigay, hindi po dahil sa takot, kundi magbibigay po tayo dahil sa ating pag-ibig po sa Diyos. Nang sa gayon makita po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesus ang puso ng bawat isa po. I hope po na palakas po kayo doon at nagkakasundo po ba tayo doon? Amen. Taasan po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong kabutihan, napakabuti po ng inyong puso. Panginoon, binigyan niyo po kami ng panibagong perspektibo, Panginoon.
At o Diyos, kami nananalig, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Turuan niyo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming katawan, Panginoon, sa pagbibigay, Panginoon. Nang hindi dahil, Panginoon, kami natatakot sa iyo, Panginoon, dahil ayaw niyo pong kami matakot sa iyo, Panginoon, ng basta-basta lang, Panginoon. Banal na takot ang kagustuhan po ninyo, Panginoon, at pag-ibig, ang inyong pinapamalakad, Panginoon. At tinuturuan niyo po kaming gawin po iyon sa inyo. Kaya, O Diyos, ganun po ang mangyari nawa, Panginoon, sa bawat isa. Lumakad kami sa pag-ibig, Panginoon, sa inyo. At sa pamamagitan ng aming pagbibigay, Panginoon, maipakita po namin ito, O Diyos, nang hindi nagkakaroon ng kabigatan sa aming puso, O Diyos. Salamat, Panginoon, napakabuti po ninyo at kayo po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Higit pa sa'yo, Inaasap higit pa sa'yo, hinihiling ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Praise God. Muli, palakpakan natin ang Panginoon who created everything out of nothing. Announcement po tayo. Tayo po ay tuloy-tuloy po rin po ang napakagandang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ang Children Ministry. Ministry na to ang magpo-produce o nagpo-produce ng future anointed leaders, pastors, evangelists. At habang may children ministry, mayroong pag-asa ang kapaligiran natin sapagkat hindi tayo mauubusan ng mga servants of God. At diyan po hinuhubog ang kaisipan na mayroon pong makapangyarihang mabait na Diyos. Palakpakan natin ang children ministry. God bless you, Brother Dave. Woo-hoo-hoo! Sila Sister Rochelle, sila Sister Grace. Woo-hoo-hoo! Hallelujah! Jelani, yes! At marami pa mga workers of God na pwedeng ma-involve dito. So, ang service po natin, first ay 2:30 to 4. At ang second ay 4:30 to 6 p.m. Okay? Mga cell leaders, mga cell members, patuloy po tayong ma-challenge na mag-multiply sapagkat kaya po tayo may first service. Ito po yung mga cell leaders na dumadalo sa first service at yung second service, mga cell leaders na dumadalo din sa second. Kapag tayo patuloy na pinapagpala at nagiging pagpapala, patuloy na pupunuin ng Diyos ang first and second service. Amen? So, ang midweek service po natin sa Wednesday, 5 o'clock ay intercessors. Ayan. Ay, home. Intercessors. So, maganda po ito. At pumunta po tayo, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Meron pa po. May prayer request. Huwag po tayo magsawang magsulat ng ating mga prayer request. Nakikita ng Panginoon yan na tayo ay nananampalatayang sasagutin ng Diyos yung mga prayers natin. Sulat natin, ibigay natin sa leaders o sa core leaders na para maipanalangin patuloy yung mga request natin. And then sa June 1, meron po tayo sa Sabado na po yan, this coming Saturday, leadership training kasama ang Mission 111. Alam niyo na po yung mga umaatin na leaders and workers dito. Ang encourage ko po yung mga sa leaders, huwag po itong imisto, pati ministry leaders. Natatrain po tayo. Imagine ang trainer pa natin dyan, foreigner pa. Talagang dinidevelop tayo. Mga English spokening dollar. So, June 1, 2024, 9 a.m. Ito, buti na natin kanina, hindi natin na-post to. Si Kuya Kaloy, kilala niyo po ba si Kuya Kaloy? Lagi po siya doon nakaupo sa pagitan nila Kuya Bo at Kuya Jerry.
No, diyan po siya lagi sa area na yan. At lagi po siya nakabike pag umaattend. Nagkasakit po siya at talagang niloob na ng Panginoon na kunin na siya at the age of 69. So, hindi pa natin malaman kung kailan pa po yung huling gabi, pero doon po nakaburol yon sa bahay nila sa sa Cagayan, no? So, if you have time, kung kayo po ay pwede po tayo pumunta anytime at doon po tayo magkita-kita. So, yun lang po. Tayo na po tayo. Youth gathering. Ayan, after, sa June 12, the Independence Day, meron kayong gathering. Palakpakan natin yung mga kabataan. Hallelujah. Woo-hoo! Kami mga kabataan, patuloy lang po yung, silang mga kabataan. 3:30 ng hapon hanggang 6 ang youth gathering. Okay? So, yung ating pong website, alam nyo, tumitindi ang challenge sa page natin, sa web page natin. No? Ayan, o. 684 followers na po. Wow! 684 followers na! Kailan lang natin nilaunch to? Meron na tayong 684 followers. So, God, patuloy lang po nating i-like to, i-share to sa mga kaibigan at kapatid natin. And promise, kapag kinontak ako ng YouTube, the number of your followers, the number is growing, is becoming 1 million. Maaring tumanggap ako ng 200,000. Si-share ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng tig 10 pesos. Ay, biro lang. Basta sasabihin ko, pag kinontak na ako ng YouTube, na lumalaki. Kasi ganun yun sa YouTube, di ba? Pag lumalaki ang follower. Anong bansa na? Bahrain. Ayun! Hallelujah! UAE. Kaya minsan mag-aral din tayo ng mga Cambodia, Thailand. Kasi, iba yun, no? So, international at Gia San Antonio. Kaya sabihin mo sa katabi mo, international ka na. International ka na. International ka na. Hallelujah. So, pray na po tayo. Lord, napakaganda ng ginagawa mo. Totoo, Panginoon, may humble beginning kami. Even, Lord, everything started from nothing. But because of the awesomeness of your power, everything existed, O God. You created everything out of nothing. Kahit walang-wala kami, Panginoon, pwede kaming mapuno sapagkat Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Lord, salamat po. Tulungan mo kami, umapaw ang puso namin ng iyong matatalas na pangako, na iyong mga buhay at mabisang mga salita. Hayaan mo the abundance of our heart, Lord, ay lumabas sa aming mga bibig upang ang kadiliman ay mapalitan ng kaliwanagan. Ang kawalan ay mapalitan ng kapunuan, O Diyos, ang aming buhay. Lord, buksan mo ang aming mga matang patuloy upang mabago ang confession namin that will help us, Lord, to get to our destination. Amazing and wonderful destination. Na inihanda mo matagal na, Panginoon. You know the plans you have for us to give us hope and a future, O God. At mangyayari yan sapagkat, Panginoon, sinasampalatayanan namin ang iyong mga salita. Panginoon, sa buong linggong ito, panitagumpay ang mararanasan namin. Kahit maraming challenges, O God, ang nakikita namin ay magagawa mo. Ang kalakihan mo, O Diyos, kaya ang lalabas sa aming bibig, Panginoong Isus, ay mga declaration ng victory, O God. Ang buong linggong ito ay patuloy na maranasan, O Diyos, ang dakilang pag-ibig ng aming Amang Diyos na nasa langit. Ang kasaganaan ng iyong biyaya kay Kristo Jesus namin, Panginoon. Ang kapangyarihan at pangunguna ng banal na Espiritu sa aming buhay. And we are receiving all this by faith in the name of the Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen. God bless you, people of God. God bless you. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang
ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, ang Diyos ay mabuti sa akin.